Para sa akin, isang tunay na sundalo ng Panginoon ang ating Senador Alan Peter Cayetano na patunay na naninindigan kung ano ang tama. At imbes na matakot, imbes na titigil, imbes na hayaan na lang na durugin siya nitong Marites na tinawag niya Marites Troll na Senador Ping Lacson na obvious naman na talagang ginagamit ang kanyang kapangyarihan, ginagamit ang administrasyon para magipit ang kanyang kalaban at yung mga nagsasalita sa katotohanan. So nanindigan po ang ating Senador Alan Peter Cayetano na walang korupsyon. At ngayon, in-invite niya pa po ang lahat ng mga kababayan natin na pumunta sa Taguig. Bisitahin para makita nyo kung gaano kaganda ang Taguig. Lalo na po mga kababayan po natin sa BGC, Bonifacio Global City. Nako po, sobrang ganda mga kababayan natin. Anyway, kung bago lang po kayo, palike naman ang video ito. At sige po, pakinggan natin ang sinasabi po ng ating Senador Alan Peter Cayetano. We thank God today sa lahat po ng trabaho. Kahapon po, magandang news yung sa Magna Carta for barangay health workers. Mamayang hapon, ang topic naman dito sa Senate ay yung naman sa nutrition, di ba? At napaka-importante, magkakabit tong dalawa sapagkat ang isa sa pinakamalaking hamon o struggle po natin ay yung pong pagkabansot or stunting na halos 1/4 po ng Pilipino ay may threat o kaya may possibility na magkaroon ng stunting. Maaring sa inyong mga lugar, lalo po sa highly urbanized cities, hindi nyo napapansin to kasi may mga lugar na napakataas ng incidence ng stunting. Lani Cayetano, my partner, wife, lover, love, good afternoon to you. Thank you for watching. May oras ka pala. So tamang-tama nakita ko si Lani. Iniimbitahan ko ang lahat ng ating kababayan. Usually pag Christmas, usually kapag Valentine's or may malaking event, Holy Week po, yung buong lakeshore area po ng Taguig, yung pong government side kasi may side yung papunta na pong Pasig River na may mga private. But dito po sa Bikutan, for a few kilometers, yan po ay gobyerno lahat po. Hindi totoo po yung mga marites na nagkakalat na may reclamation daw dyan na private. Yan po ay gobyerno lahat at yan po ay ginawang series of parks. Iba't iba pong mga mga parks na para lahat sa tao na libre po ang paggagamit nila. Iniimbitahan ko po kayo kasi yung meron pong isang Senator Judge Troll, yan. Yung Senator Judge Troll na yon ay trinotroll ako halos araw-araw, pero panay marites or panay inconclusive, ika nga, argumentative. Naku po mga kababayan po natin. Ito to nga yung balibalita na siya ay nababakla dahil ang kanyang accusation, nababakla na daw, umamin na daw po, lumantad na daw itong si Senador Alan Peter Cayetano. Abay mukhang siya yung lumandi ngayon. Dahil araw-araw niya palang tinotrolls yung ating senador, mga kababayan. Hearsay. Lahat ng narinig nyo po dito. Objection, vague. Objection, argumentative. Objection, hearsay. Ang mga pinagsasabi, rather than iiwan na sa tamang ahensya ang pag-iimbestiga, so ngayon naman po ang sinasabi ay yung mga park na yan ay kukunin ng national government. So I have had the blessing po ng aking ama ay naging assemblyman ng Taguig Pateros Muntinlupa ng 1984 at ako naman po ay naging konsehal ng 1992, naging vice mayor, kongresista 4 na beses, dyan po sa syudad ng Taguig at Pateros. So yung history po niyan na ilan administrasyon na po ay alam natin. In fact, ang una-una kong privilege speech po ay yung LLDA. I see the Laguna Lake, I see the authority, but where is the development? So kung gustong tignan po ni Senator Lacson, ang ating pong Senator Judge Troll, ang development dyan sa lake, he is most welcome. Kung gusto niya medyo kalkalin yung ginagawa ng LLDA, why not po? Naku po mga kababayan natin. Lalong sasabog na naman itong si Pinky Lacson sa mga banat po sa kanya ni Senador Alan Peter Cayetano. Ito kasi mga kababayan natin, akala niya kasi lahat madadaan niya sa takot. So,
nakasagutan niya, nakaaway niya, susubukan niyang ipakulong, hahanapan niya ng butas. And which is ginawa niya po yan kay Senator Marcolita, sa ating Senador Marcolita. Ngayon, Senator Alan Peter Cayetano, Senador Alan Peter Cayetano naman, ang kanyang gustong patahimikin. So, nakita ko lang dito kay Ping Lacson, talagang may nagmamando sa kanya. Hindi rin siya yung gumagalaw basta-basta eh. Kumbaga may nag-uutos talaga sa kanya kung sino ang gigipitin. Hulaan nyo kung sino yung nag-uutos kay Ping Lacson. In fact, di ba, tinatanong ko sa DPWH at saka DPWH at DOTR, bakit yung Lakeshore na road na inapprove, I think sa Koreano inutang ngayon, bakit walang railway at kompleto ba to sa mga environmental impact, di ba? Pero dito po sa side ng Taguig, nakatatlong administrasyon na po yan. Aquino, Duterte, Marcos, gobyerno po ang gumagawa. So the coordination is government to government. Mostly po yan ay national government. So wag kayong mag-alala mga taga-Taguig, hindi po kayo mawawalan ng park. Pagka yan po ay inungkat, makikita po na dahil po sa local government from the barangay to the city, to the national government, na protektahan yung lugar na yan kasi naagaw po yan. Kung hindi po mga sindikato, may mga informal settler din nung araw, pero meron din po mga sindikato, whether they're marami pa isa-isang tao na kinakamkam ang lupa dyan sa may Lakeshore. Kaya minabuti po ng napakaraming ahensya, actually napakaraming secretaries na ang pumunta dyan at matataas na opisyal ng gobyerno at lahat sila nagagandahan. Pag Christmas po, di ba, mahigit 20,000 a night ang pumupunta dyan sa Christmas Lights Park, no? So mga kababayan, thank you Lord. Thank you unang-una sa Panginoon. Thank you Lord. Pangalawa sa inyong lahat, sa inyong suporta, sa inyong prayers. Doon sa nagdududa, thank you sa inyong benefit of the doubt. But pumunta kayo kasi makikita po nyo. Hanapin nyo yung pondo, hanapin yung project, nandun po talaga. So dinadaan tayo sa hearsay, sa vague, sa argumentative. Pagbigyan na po natin kasi medyo siguro masama pa loob sa mga pangyayari the last few weeks, di ba? But as I said, ako ang hinahanap ko trabaho. Ang hinahanap ko maging productive. So it's his choice kung hindi po siya tumutulong na mag-develop ng mga area. But ako po, whether it's Taguig Pateros, Metro Manila, mga lugar sa Visayas, sa Mindanao, kinagagalak ko po na naging instrumento din po. Lahat naman tayo instrumento lang ng Panginoon, di ba? But naging instrumento tayo ng magagandang project all over the country. And the record is there. Naging senador ako 2007. So matagal-tagal na rin po. Kay Mateo from So, ayan po mga kababayan natin. Napakagandang challenge po ito sa nababaklang si Ping Lacson. So, ayan, patunayan mo daw po, Ping Lacson, ang iyong allegation at invited ka po na pumunta sa Taguig. So, invited ka, punta mo sa Taguig. At malaman mo. Actually, maganda nga rin na imbestigahan yan eh. Kasi po, malalaman na naman yung katotohanan. Parang nangyayari lang po sa impeachment ni Vice President Sara. Napansin nyo, lahat ng mga witnesses na hinaharap po nila ay pumapabor yung mga pangyayari po sa ating Vice Presidente. Kumbaga, nauungkat yung katotohanan na pumapabor sa kay Vice President Sara. Lahat ng mga witnesses ay napapahiya po sila, pagpapanindigan po nila yung script na binibigay sa kanila nitong malaking ilong, yung sinisipon, yung naglalaway, at yung dinudugong matandang abogada. Di ba? Alagang-alaga kanina si Wamel. And then, kakasimula pa lang ay gusto na mag-resist. Hayop na yan. No? At alam nyo ba, na pera po ng taong bayan ang ginagastos niyan. Hindi lang natin alam kung ilang milyon ang sahod ni Kapunan dyan as part of prosecutors laban po sa impeachment ni Vice President Sara. Anyway, balik tayo dito kay Ping Lacson. Ayan, Ping Lacson, marites ka, trolls ka, punta mo na sa Taguig. At bilisan mo yung investigasyon para magkaalaman. Kaya saludo po tayo kay Senador Alan Peter Cayetano, sir. Maraming salamat sa iyong pagsakripisyo at paglaban na rin para sa bayan.